Kumusta po? Ako po si Dr. Rafael De Leon, isang doktor na espesyalista sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizen. Sa loob ng maraming taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga natatanging hamon at oportunidad sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa, isa na madalas ay hindi na pag-uusapan ngunit lubhang mahalaga para sa inyong kabutihan at kalusugan, lalo na pagkatapos ng edad na 70. Naisip nyo na po ba kung paano ang isang bagay na napaka-pribado, napaka-natural ay maaaring tahimik na maging banta sa inyong kalusugan paglampas ng 70? Sa una, tila imposible. Tutal ang masturbasyon o pagsasarili ay madalas itinuturing na ligtas na paraan, isang uri ng malapit na ugnayan sa sarili, isang pagpapalaya ng tensyon, isang ginhawa. Ngunit habang tayo'y tumatanda, nagbabago po ang mga patakaran ng ating katawan. Ang dating tila walang masamang epekto ay maaaring kung magagawa sa maling paraan, dahan-dahang ubusin ang inyong sigla, pahinain ang inyong lakas at guluhin pa ang inyong linaw ng isip. Hindi po ito tungkol sa kahihiyan. Ito po ay tungkol sa kamalayan at tamang kaalaman. Dahil ang katotohanan, may ilang mga mga banayad at paulit-ulit na kilos na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki nang hindi nila namamalayan na maaaring sinasabotahe na pala nila ang kanilang enerhiya, ang kalusugan ng kanilang prostate, ang kanilang sirkulasyon ng dugo, at maging ang kanilang emosyonal na kagalingan. Ngayon, bubuksan natin ang pinto sa isang usapan na maraming umiiwas, ngunit kailangan marinig ng bawat nakatatandang lalaki. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, kung ito man ay nasa isang platform na meron nito, iminumungkahi ko pong pindutin ninyo ang button na iyan at i-on ang bell para hindi kayo makaligtaan ng anumang health tip na sadyang para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo itong ating pag-uusapan, maaari po kayong mag-type ng 1, isa sa comment section. Kung hindi naman, i-type ang 00 para malaman ko kung paano pa ako makakagawa ng mas kapaki-pakinabang na nilalaman para sa inyo. 1. Ang sobrang stimulation ng prostate ay maaaring humantong sa paulit-ulit na pamamaga, chronic inflammation. Habang ang mga lalaki ay tumatanda lampas sa 70, ang prostate gland ay likas na nagiging mas sensitibo, hindi na kasing tatag, at mas madaling kapitan ng mga komplikasyon. Ang hindi alam ng maraming senior ay ang labis o agresibong masturbasyon, lalo na kung madalas ginagawa ng walang sapat na oras para makabawi ang katawan, ay maaaring humantong sa sobrang stimulasyon ng maselang glandulang ito. Ang paulit-ulit na puwersang ito ay maaaring tahimik na magdulot ng pamamaga na nagiging chronic o pabalik-balik na nagdudulot ng hindi komportabling pakiramdam, sakit sa balakang, at maging hirap sa pag-ihi. Sa paglipas ng panahon, itong tila mababaw na pamamaga ay maaaring makaapekto sa kontrol sa pag-ihi, magparami ng pagpunta sa banyo sa gabi, at mag-ambag sa mga problema sa sexual function. Para sa mga nakatatandang lalaki na nahaharap na sa mga pagbabagong dulot ng edad,
sa balanse ng hormone at pagkaelastiko ng mga tissue, ang dagdag na puwersang ito ay maaaring magpabilis ng paghina sa halip na mapanatili ang kasiyahan. Ang kakayahan ng katawan na maghilom at umangkop ay bumabagal pagkatapos ng 70. Kaya't ang mga gawi na dati tila walang epekto ay maaaring ngayon ay lumilikha na ng pangmatagalang pinsala ng walang malinaw na babala. Nakalulungkot ang mga sintomas na ito ay madalas hindi na isasangguni dahil sa hiya o sa paniniwalang normal lang ito sa pagtanda. Ngunit ang pag-alam sa pinagmumulan nito ay maaaring magbago ng lahat at maiwasan ang karagdagang pinsala. Kung napapansin ninyo ang pananatili ng bigat o discomfort pagkatapos ng climax, hindi ito dapat balewalain. Maaaring ito na ang tahimik na panawagan ng inyong katawan para sa tulong. Pero simula pa lamang po ito dahil ang susunod na gawi ay nakakaapekto sa isang bagay na mas mahalaga pa, ang inyong tulog, ang inyong mga hormone, at ang enerhiyang taglay ninyo pagkagising sa bawat araw. Kung kayo'y nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga ito, paki-comment po ng 1, isa sa ibaba, para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon tumungo na tayo sa ikalawang punto. 2. Mga gawi sa gabi na nakapagnanakaw ng tulog at enerhiya. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang masturbasyon sa gabi ay nagiging isang rutina, isang paraan para mag-relax bago matulog o para makayanan ang kalungkutan. Sa unang tingin, tila walang masama at parang nakakatulong pa nga. Ngunit pagkatapos ng 70, ang kakayahan ng inyong katawan na ayusin ang mga hormone at ibalik ang enerhiya habang natutulog ay nagiging mas marupok. Kapag kayo ay nagsasarili sa gabi, ang katawan ay naglalabas ng biglaang dami ng prolactin at pagbaba ng dopamine na maaaring sa una ay magdulot ng pakiramdam ng pagre-relax. Gayunpaman, ang mga pagbabagong ito sa hormone ay maaaring makagambala sa inyong natural na siklo ng pagtulog. Sa halip na makapasok sa malalim at nakapagpapanumbalik lakas na tulog, maaari kayong magising nang mas madalas makaramdam ng pagiging matamlay sa umaga o makaranas ng pagbaba ng enerhiya sa buong araw. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay unti-unting binabawasan ang inyong sigla. Ang tulog ay hindi lamang pahinga. Ito ang panahon kung kailan nililinis ng inyong utak ang mga dumi, nagkukumpuni ang inyong mga kalamnan at nagre-reset ang inyong mga hormone. Kapag ang siklong iyon ay paulit-ulit na nagagambala, maaari kayong maging mas iritable, hindi gaanong makapag-focus at lalong mapapagod. Sa kasamaang palad, maraming kalalakihan ang hindi napag-uugnay ang pagsasarili sa gabi at ang pagkapagod sa araw. Inaakala nilang ito'y dahil lamang sa pagtanda, ngunit ang tunay na salarin ay maaaring isang bagay na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Kung kayo ay nagigising ng mas pagod kaysa noong kayo'y matulog, marahil ay oras na para pag-isipan muli ang inyong mga gawi sa gabi. Dahil ang susunod na panganib ay hindi tungkol sa ginagawa ninyo sa gabi. Ito'y tungkol sa kung ano ang nagsisimula ninyong mawala sa emosyonal na aspeto
kapag ang isang simpleng gawain ay pumapalit sa isang bagay na mas malalim. 3. Emosyonal na pamamanhid at pag-iwas sa pakikisalamuha. Habang ang mga lalaki ay tumatanda, natural na maghanap ng kaginhawaan sa mga rutina, lalo na sa mga nagdudulot ng panandaliang ginhawa. Para sa ilan, ang masturbasyon ay tahimik na nagiging kapalit ng tunay na emosyonal na koneksyon. Nag-aalok ito ng kontrol, pamilyar na pakiramdam at pag-iisa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito ay maaaring magsimulang baguhin kung paano nararanasan ng utak ang pagiging malapit sa iba. Kapag ang pagsasarili ay nagiging madalas na takbuhan, maaari itong magbigay ng senyales sa isip na ang mga emosyonal na pangangailangan ay natutugunan kahit na hindi naman talaga. Ang resulta ay banayad, ngunit makapangyarihan isang unti-unting pagkawala ng interes sa pagbuo o pagpapanatili ng tunay na mga relasyon. Ang pagbabagong ito ay maaaring humantong sa isang buhay na pakiramdam ay lalong nag-iisa, hindi dahil walang ibang tao sa paligid, kundi dahil ang pagnanais na makipag-ugnayan ay nawawala. Ang kalungkutan ay maaaring dumating ng walang babala, natatakpan ng ilusyon ng kasiyahan. At habang ang masturbasyon mismo ay hindi naman masama, ang paggamit nito para palitan ang koneksyon sa tao ay maaaring tahimik na pupurulin ang inyong emosyonal na saklaw, na gagawing tila malayo ang saya, habag at pakikipagkaibigan. Maraming nakatatandang lalaki ang nagsasabing mas nakakaramdam sila ng kawalan kahit pagkatapos ng madalas na pagpapalabas ng tensyon, hindi namamalayan na ang kanilang emosyonal na buhay ay napapabayaan, hindi napapalusog. Kung ang inyong mundo ay tila mas tahimik, mas bihira nang tumunog ang inyong telepono, at ang inyong puso'y hindi na kasing puno ng dati pag-isipan, kung ang isang gawi na para sana magbigay ginhawa ay dahan-dahan nang nagtayo ng mga pader sa inyong paligid. Ngunit ang emosyonal na pagkakahiwalay ay isang bahagi lamang ng palaisipan. Ang susunod na mangyayari ay maaaring makaapekto sa sirkulasyon ng inyong katawan at kalusugan ng nerbyo sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Kung kayo'y nanonood pa rin at nakikitang mahalaga ang mga kaalamang ito, paki-comment po ng 1, isa sa ibaba, para malaman kong nariyan kayo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Puwersa sa mga ugat, vascular strain, at panganib sa sirkulasyon sa balakang, pelvic circulation risks. Pagkatapos ng setemta, ang sistema ng sirkulasyon ng dugo ay nagiging mas maselan, lalo na sa bahagi ng balakang. Maraming nakatatandang lalaki nang hindi namamalayan ay gumagamit ng mga paraang may kasamang puwersa o pagpipigil habang nagsasarili, pagpigil ng hininga, pagpapakakapit ng mga kalamnan o pananatili sa hindi komportableng posisyon ng matagal. Ang mga kilos na ito ay maaaring hindi napapansin noong kabataan, ngunit ngayon ay maaari ng tahimik na makaapekto sa inyong kalusugan ng mga ugat. Ang limitadong daloy ng dugo, biglaang pagtaas ng presyon at pagkapagod ng kalamnan sa bahagi ng balakang ay maaaring humantong sa pangmatagalang komplikasyon tulad ng pamamanhid, dikomportableng pakiramdam sa ugat o sensitibidad ng nerbyo na nagpapahirap sa pag-upo o paglalakad. Ang mga lalaking may dati ng kondisyon
tulad ng alta presyon diabetes o sakit sa puso't ugat ay mas mataas pa ang panganib. Ang tila isang pribadong sandali ng kasiyahan ay maaaring naglalagay ng puwersa sa ilan sa mga pinakabulnerableng sistema sa inyong katawan. At dahil ang mga sintomas ay unti-unting lumilitaw tulad ng parang tinutusok-tusok, bahagyang pananakit o tumaas na pagiging sensitibo karamihan sa mga lalaki, ay binabaliwala ito hanggang sa malala na ang pinsala. Ang mahusay na sirkulasyon ay kritikal para sa enerhiya pagkilos at maging sa linaw ng pag-iisip. Kapag ito'y naabala, ang mga epekto ay umaabot ng higit pa sa silid tulugan. Kung nakaranas kayo ng paninigas, kabigatan o discomfort, pagkatapos maaaring binabalaan na kayo ng inyong katawan. At mayroon pa pong isang aspeto na bihira isaalang-alang ng mga kalalakihan kung paano sa paglipas ng panahon ang labis na stimulasyon ay maaaring umuubos ng higit pa sa pisikal na enerhiya. Maaari nitong tahimik na sinasaid ang mas malalim na reserba ng inyong katawan. Pibya, pagkawala ng sigla o enerhiya o lakas buhay. Pananaw mula sa medisinang silanganin. Sa medisinang silanganin, partikular sa traditional Chinese medicine, may konsepto na ang mga lalaki ay mayroong limitadong dami ng enerhiya sa buhay na kilala bilang jing o mahalagang qi, binibigkas na qi. Ang enerhiyang ito ay pinaniniwalaang nagbibigay lakas sa pisikal na katawan, linaw ng isip at katatagan ng espiritu. Ang madalas na ejaculation o pagpapalabas, lalo na pagkatapos ng edad na 70, ay inaakalang nakakabawas sa imbakan ng enerhiyang ito. Unti-unting pinapahina ang mga depensa ng katawan at binabawasan ang sigla. Bagamat maaaring hindi parehong terminolohiya ang ginagamit sa medisinang kanluranin, maraming nakatatandang lalaki ang naglarawan ng katulad na karanasan, isang matinding pagod, isang nananatiling pakiramdam na naubusan ng lakas o kawalan ng gana pagkatapos ng labis na pagpapalabas na sekswal. Ang katawang may edad ay nangangailangan ng mas maraming oras para makabawi. Ang dating maaaring isang gabi lang para manumbalik ang lakas ay maaaring abutin na ngayon ng ilang araw. Ang labis na stimulasyon at pagpapalabas ay maaaring makaapekto sa antas ng testosterone, makaapekto sa mood, at mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na malabo ang isip o pisikal na hindi matatag. Hindi lamang ito isang sinaunang teorya. Ito'y isang pattern na naoobserbahan ng mga kalalakihan na nararamdaman nilang lumampas sila sa kasalukuyang limitasyon ng kanilang katawan. Bagamat ang moderasyon o katamtaman ng lamang ang susi, ang pag-unawa sa natural na ritmo ng inyong katawan ay nagiging mahalaga habang kayo'y tumatanda. Maaaring may karunungan sa pagpipigil at lakas sa pag-iingat ng inyong enerhiya. Kung nakaramdam na kayo ng kakaibang kawalan pagkatapos ng sandaling dapat sanay kasiyasya, maaaring ang inyong katawan ay nagpapahiwatig ng mas malalim na di pagkakatugma. Ngunit paano kung ang tunay na halaga ng gawin na ito ay hindi lamang enerhiya? Paano kung ito rin ay nakatali sa inyong pagpapahalaga sa sarili, kumpiyansa at emosyonal na kagalingan? Ang nakatagong kahihiyan at pagkakasala ay maaaring magpahina sa kalusugan ng isip
Para sa maraming nakatatandang lalaki, lalo na sa mga lumaki sa konserbatibo o relihiyosong tahanan, ang gawain ng masturbasyon ay maaaring may dala pa ring tahimik na pasanin ng kahihiyan, pagkakasala o panloob na salungatan. Kahit walang nagsasalita tungkol dito, ang emosyonal na bigat ay maaaring manatili. Pagkatapos ng 70 taong habang ang buhay ay madalas bumabagal at ang pagninilay-nilay sa sarili ay nagiging mas karaniwan, ang mga damdaming ito ay maaaring tumindi. Maaari ninyong mahanap ang inyong sarili na nagtatanong kung ang gawi ba ay angkop, kung ito ba'y nakakasira sa inyong dignidad, o kung ito ba'y sumasalamin sa kalungkutan kaysa sa pagnanasa. Ang panloob na tensyon na iyon, kahit hindi binibigkas, ay maaaring unti-unting sirain ang tiwala sa sarili sa paglipas ng panahon. Ang mga emosyon tulad ng pagkakasala at kahihiyan ay hindi lamang mga pakiramdam. Maaari silang magpakita sa pisikal na paraan. Lumilikha sila ng stress, nagpapataas ng antas ng cortisol, at nag-aambag sa pagkabalisa at depresyon. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring makaapekto sa tulog gana, sa pagkain, mga relasyon, at sa inyong pangkalahatang kalidad ng buhay. Ang dating pinagmumulan ng ginhawa ay maaaring maging sanhi ng kalungkutan o pagsisisi. At kapag ang mga emosyong ito ay pinipigilan o binabalewala, hindi sila nawawala. Maaari silang lumaki na magre-resulta sa isang pakiramdam ng emosyonal na pabigat, na mahirap ipaliwanag at mas mahirap alisin. Kung nakaramdam na kayo ng nananatiling kalungkutan pagkatapos o isang pag-aatubili na hindi ninyo lubos na matukoy, maaaring ang inyong isip ay nagpapahiwatig ng isang panloob na di pagkakatugma, ngunit ang emosyonal na epekto ay isang bahagi lamang, dahil minsan ang mga gawin na ito ay senyales ng mas seryosong nangyayari sa loob ng inyong katawan. 7. Pagbabalewala sa mga nakatagong kondisyong medikal. Minsan ang madalas o mapilit na pagnanais na magsagawa ng masturbasyon ay hindi lamang mga gawi. Maaari silang maging mga babala. Para sa mga lalaking higit sa 70, ang mga pagbabago sa sexual na pag-uugali ay maaaring maiugnay sa mas malalim na mga isyu sa kalusugan na madalas napapabayaan. Ang lumalaking prostate, di-balanseng testosterone, o kahit na mga unang senyales ng mga kondisyong neurodegenerative tulad ng Parkinson's o dementia ay maaaring mag-trigger ng mga pagbabago sa libido, kontrol o regulasyon ng emosyon. Gayunpaman, maraming nakatatandang lalaki ang nagsasawalang bahala sa mga pagbabagong ito bilang normal na pagtanda. Hindi kailanman isinasaalang-alang na ang katawan ay maaaring sumusubok na magpahiwatig ng isang bagay na mas seryoso. Sa kasamaang palad, ang pagkaantala sa kamalayan na ito ay madalas humahantong sa naantalang diagnosis. Sa oras na humingi ng tulong medikal, ang kondisyon ay maaaring lumala na. Ang pakiramdam na tumaas na pagnanasa o pagkabalisa ay maaaring aktwal na reaksyon ng inyong nervous system sa isang nakatagong di pagkakatugma. At dahil ang mga talakayan tungkol sa masturbasyon ay madalas iniiwasan dahil sa discomfort o stigma, ang mga mahahalagang babalang ito ay maaaring hindi matukoy. Ang regular na mga check-up, pagsusuri sa hormone
at bukas na pakikipag-usap sa inyong healthcare provider ay maaaring magbunyag kung ang inyong mga gawi ay nasa loob ng malusog na saklaw o nagtatakip ng mas malaking bagay. Ang pagbibigay pansin kung gaano kadalas kailan at bakit ninyo nararamdaman ang pagnanais ay maaaring mag-alok ng mga pananaw sa inyong pangkalahatang kagalingan. Kung napansin ninyo ang mga di pangkaraniwang pattern, huwag itong balewalain. Dahil habang ang mga pisikal na sintomas ay maaaring tahimik na magsalita, ang inyong utak ay nagpapadala rin ng mga senyales. At ang susunod na gawi na ating tatalakayin ay nakakaapekto hindi lamang sa pagnanasa, kundi kung paano nararanasan ng inyong utak ang kasiyahan mismo. 8. Ang labis na paggamit ng pornografiya ay maaaring magbago sa takbo ng utak sa panahon kung saan ang digital content ay madaling makuha sa isang pindot lang. Maraming nakatatandang lalaki ang bumabaling sa pornografiya bilang mabilis na mapagkukunan ng estimulasyon. Ngunit ang tila walang masamang gawi ay maaaring dahan-dahang baguhin kung paano tumutugon ang utak sa kasiyahan. Hindi tulad ng tunay na intimasya sa buhay, ang pornografiya ay madalas bumabaha sa utak ng mga pinalaking imahe at hindi makatotohanang mga sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagkakalantad na ito ay maaaring humantong sa desensitization o pagkawala ng pagiging sensitibo na ginagawang mas mahirap makaramdam ng pagka-excite sa pang-araw-araw na haplos o emosyonal na koneksyon. Ang biglaang pagtaas ng dopamine na dulot ng mga biswal na ito ay maaaring makondisyon ang utak na maghangad ng mas matinding stimulasyon na binabawasan ang kasiyahan sa mga tunay na karanasan sa buhay. Para sa mga lalaking higit sa 70 ito ay maaaring maging mas nakakabahala. Habang maaaring bumaba ang natural na antas ng hormone, ang utak ay maaaring maging mas sensitibo sa ganitong uri ng labis na stimulasyon. Ang resulta ay maaaring kahirapan sa pagpapanatili ng pagka-excite nang walang mga biswal na tulong na bawasang intimasya sa mga partner at lumalagong pakiramdam ng emosyonal na pagkakahiwalay. Ang nagsimula bilang isang pribadong gawi ay maaaring maging isang uri ng pagkadepende na lumilikha ng pagkadismaya, kahihiyan at mas malalim na pakiramdam ng pag-iisa. Mas malala pa maaari itong makaapekto sa memorya, focus at mood, lalo na kapag ang gawi ay nakakasagabal sa tulog o pang-araw-araw na responsibilidad. Kung napag-alaman ninyong ang mga tunay na sandali ay tila walang buhay o amandi ang koneksyon sa iba ay hindi na nagdudulot ng saya, ang sanhi ay maaaring hindi lamang pagtanda. Maaaring ito ay labis na pagkakalantad. Ngunit mayroon pa pong isang gawi na dapat tuklasin, isa na direktang nakakaapekto sa lakas kontrol at pangmatagalang pagkilos ng inyong katawan. 9. Pangmatagalang disfunksyon ng kalamnan sa balakang, pelvic floor dysfunction. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi namamalayan kung gaano kalaking puwersa ang maaaring nailalagay nila sa kanilang pelvic floor o mga kalamnan sa balakang habang nagsasarili. Maging ito man ay mula sa sobrang pagpapakakapit ng mga kalamnan, pagpigil ng hininga, o pagsasagawa ng matagalang edging o pag-aantala ng climax. Ang mga gawin na ito, kung paulit-ulit
sa paglipas ng panahon ay maaaring magpahina sa mismong mga kalamnan na sumusuporta sa pag-andar ng pantog bituka at sexual na pag-andar. Pagkatapos ng sitempa, ang kakayahan ng katawan na makabawi mula sa paulit-ulit na stress ay nababawasan at kasama na rito ang mga kalamnan sa ilalim ng bahagi ng balakang. Ang nagsisimula bilang paminsan-minsang paninikip o discomfort ay maaaring mauwi sa chronic na sakit sa balakang, pagtagas ng ihi o kahirapan sa pagtayo ng erectile difficulties. Ang ganitong uri ng disfunksyon ay maaaring banayad sa simula. Maaari kayong makaramdam ng kabigatan sa ibabang bahagi ng tiyan, isang pakiramdam ng hindi kumpletong ginhawa o mas madalas na pagnanais na gumamit ng banyo. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na senyales na ito ay maaaring maging malaking abala sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-upo ng matagal, masyadong mabilis na pagtayo, o kahit ang paglalakad ay maaaring maging hindi komportable. At dahil iilan lamang na kalalakihan ang naturuan kung paano maayos na pangalagaan ang kanilang pelvic floor, ang pinsala ay madalas hindi napapansin hanggang sa mas mahirap na itong baligtarin. Kung nakaranas kayo ng anumang pagbabago sa kontrol, sensitibidad o ginhawa sa inyong ibabang bahagi ng katawan, maaaring senyales ito na ang mga dating gawi ay nangangailangan ng bagong pang-unawa. Ngunit ano nga ba ang dapat ninyong gawin ngayon? Paano ninyo mapoprotektahan ang inyong kalusugan, manatiling sexual na may kumpiyansa at tumanda ng may lakas at linaw ng isip? Pag-usapan natin ang mga solusyon. 10. Kaya ano ang dapat ninyong gawin sa halip ngayong nauunawaan na ninyo ang mga potensyal na panganib? Ang susunod na tanong ay simple. Ano ang maaari ninyong gawin ng iba para maprotektahan ang inyong katawan at matamasa pa rin ang isang malusog at kasiyasyang buhay intimate? Ang sagot ay hindi naman nangangahulugang kailangan huminto ng tuluyan. Ito ay tungkol sa pagiging mas may kamalayan, mindful, mas may kaalaman, informed, at mas nakaayon, in tune sa kung ano talaga ang kailangan ng inyong tumatandang katawan. Pagkatapos ng 70 ang balanse po ang lahat. Pakinggan ang inyong katawan. Bigyan ang inyong katawan ng oras para makabawi sa pagitan ng mga sesyon. Bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ninyo pagkatapos parehong pisikal at emosyonal. Kung mapansin ninyo ang pagkapagod, discomfort o pagbaba ng mood, hindi ito senyales ng kahinaan. Ito'y mahalagang feedback. Ibahin ang inyong focus. Isaalang-alang na ibahin ang inyong focus mula sa intensidad patungo sa koneksyon kahit sa inyong sarili. Ang banayad na paghaplos sa sarili, mas mabagal na paghinga at emosyonal na presensya ay maaaring magdulot ng kasing daming kasiyahan nang hindi labis na napapagod ang inyong sistema. Protektahan ang inyong pelvic floor. Palakasin ang inyong pelvic floor sa pamamagitan ng magaang Kegel exercises sa halip na pilitin ang sarili habang papalapit sa climax. Muling pag-isipan ang pag-asa sa pornografiya. Kung labis kayong umaasa sa adult content, subukang bawasan ito. Muling ipakilala ang imahinasyon, personal na haplos at emosyonal na intimasya sa inyong rutina. Huwag balewalain ang mga pagbabago. Pinakamahalaga sa lahat, huwag balewalain ang mga pagbabago sa inyong katawan o kagalingan.
Kung may anumang kakaiba sa inyong enerhiya, tulog o libido, makipag-usap sa inyong doktor. Minsan, ang isang maliit na pagsasaayos sa mga hormone o pamumuhay ay maaaring maibalik ang inyong sigla. Karapatan ninyong tumanda ng may dignidad, kumpiyansa at lakas. Ang inyong mga gawi ay dapat sumusuporta sa inyo, hindi umuubos sa inyo. Ang ilang matatalinong pagpili ngayon ay maaaring mga hulugan ng mas maraming kalayaan, intimasya, at enerhiya para sa mga darating pang taon. Ang susunod na kabanata ay nasa inyong mga kamay para isulat. Isang huling salita, pagbawi ng lakas, intimasya, at kamalayan. Pagkatapos ng 70, ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagsuko ng mga bagay. Ito'y tungkol sa pagiging mas matalino sa kung ano ang pipiliin ninyong panatilihin at kung paano kayo aangkop. Ang katotohanan, karamihan sa mga lalaking higit sa 70 ay maaaring hindi inakala na iisipin pa rin nila ang tungkol sa pagsasarili, lalo na ang pangangailangang muling pag-isipan kung paano ito lapitan. Ngunit narito kayo, at ang kamalayan na iyan lamang ay naglalagay na sa inyo sa unahan ng karamihan. Bawat gawi na ating tinalakay dito, ang mga rutina sa gabi, ang potensyal para sa emosyonal na pagkakahiwalay, ang pisikal na puwersa, ang tahimik na pagkakasala, hindi lamang ito mga abstraktong ideya. Ito'y mga tunay na karanasan na kinakaharap ng maraming kalalakihan, madalas sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kaligtasan. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito'y tungkol sa paghikayat sa inyo na bigyang pansin ang nagbabagong wika ng inyong katawan. Marahil ay mas napapagod kayo kamakailan pagkatapos ng climax. Marahil ang inyong tulog ay hindi nakasing lalim. Marahil napansin ninyo ang isang tahimik na distansyang lumalaki sa pagitan ninyo at ng iba. Ang mga sandaling ito ay mahalaga. Ito ang paraan ng inyong katawan ng pagbulong. Hinihiling sa inyo na mag-adjust, hindi para huminto sa pamumuhay, kundi para magsimulang mamuhay ng may mas malalim na pangunawa at pangangalaga. Ang mga gawi na nagsilbi sa inyo noong kabataan ay hindi palaging magsisilbi sa inyo ngayon. Ngunit hindi ninyo kailangang isuko ang koneksyon, kasiyahan o kumpiyansa. Kailangan ninyo lamang itong bigyan ng bagong balangkas. Protektahan ang inyong enerhiya. Protektahan ang inyong isip. Protektahan ang inyong espiritu. Nakarating kayo sa puntong ito hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa mga pagpiling inyong ginawa. Kaya pumili muli sa pagkakataong ito ng may higit na karunungan, higit na balanse, at higit na pangangalaga sa sarili. Dahil ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, maaaring ito'y lalo pang yumayaman. Ang mga kaalamang ito ay nilalayong bigyan kayo ng kapangyarihan na mamuhay ng lubos at tunay. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito. Ang inyong katawan ay inyong habambuhay na kasama. Pakinggan ito ng may respeto, alagaan ito ng may kasipagan, at huwag kailanman matakot na humanap ng pangunawa, lalo na habang ito'y nagbabago. Ang kaalaman at kamalayan ang inyong
pinakamahuhusay na kasangkapan para sa isang masiglang buhay sa pagtanda. Ngayon, lubos ko pong gustong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po ng ilang sandali para magnilay. Ano ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa ating talakayan ngayon na balak ninyong gamitin sa inyong sariling buhay? Paki-share po ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba sa paglalakbay na ito. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-comment ng 1. Kung meron kayong mga mungkahi kung paano ako makakapagbigay ng mas mahusay na nilalaman, mag-comment ng 00. Ang inyong feedback ay napakahalaga. At panghuli, mangyaring huwag kalimutang i-like itong ating mensahe, mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan na angkop para sa inyo, at ibahagi ang impormasyong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang. Maraming salamat po sa inyong oras at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga tuntunin ng may kalusugan at kamalayan.